Sa kasaysayan ng pagkain at inumin sa Asya, naroon ang mga tatak na hindi lamang naging negosyo kundi nagbigay hugis sa kultura ng pagkain ng isang henerasyon. Hindi karaniwan ang kwento ng Jayco Donuts and Coffee dahil ito ay nagsimula hindi lamang bilang isang simpleng tindahan ng donut at kape, kundi bilang isang konsepto na nag-iwan ng malalim na bakas sa panlasa, pamumuhay at pang-araw-araw na karanasan ng mga mamimili. Sa paglipas ng mga taon, ang Jayco ay hindi lamang lumawak bilang isa sa mga sangay, lumuguri ng pagkilatis ng publiko sa kung ano ang ibig sabihin ng pagka-premium na donut, kape at cafe experience. Si Johnny Andrian ay isang negosyante na hindi tradisyonal ang landas patungo sa industriya ng pagkain. Bago niya itatag ang Jayco, siya ay kilala sa Indonesia bilang isang matagumpay na hairstylist at tagapagtatag ng Johnny Andrian Salon, isang chain ng mga beauty salon na nakilala dahil sa premium na serbisyo at mataas na pamantayan sa estetika. Ang kanyang unang pagsabak sa negosyo ay hindi basta negosyo. Ito ay nagsimula sa pagnanais na ilapit ang dekalidad na serbisyo sa mas maraming tao. Bagaman nagtagumpay siya sa larangan ng kagandahan, may ugat siyang hindi mapuksa. Ang pagkamausisa sa kung paano pahuhusayin pa ang karanasan ng mga tao sa iba pang aspeto ng kanilang pamumuhay. Ang ideya ng pagkain at inumin ay unti-unting pumasok sa kanyang isipan habang siya ay naglalakbay noong unang bahagi ng dekada 2000, lalo na sa Estados Unidos at ilang bansa sa Europa, kung saan nakita niya ang kabuuan ng coffee culture hindi lamang bilang pag-inom ng kape kundi bilang isang karanasan. Mula sa kanyang pag-oobserba, napansin niya ang mga mismong food chain gaya ng Krispy Kreme at Dunkin, dalawang kilalang brand na matagal nang naglilingkod sa donut at kape. Kahit malaki ang kanilang marka at kasikatan, napansin ni Andrea na may puwang pa rin para sa pagbabago dahil sa kanilang mga produkto. Kahit popular, ay may tradisyonal na lasa at estilo. Naisip niya na maaaring gawing mas magaan, mas pino at mas refined ang donut upang hindi ito basta matamis o mabigat. Bukod pa dito, nais niyang ilapit ang konsepto ng cafe sa iba't ibang uri ng mamimili, hindi lamang sa mga salita ng panlasa kundi pati sa visual na karanasan at serbisyo. Hindi naglaon, nabuo ang pananaw. Hindi sapat na gumawa lamang ng donut at kape, dapat ang buong proseso. Mula sa paggawa, presentasyon, serbisyo at ambience na dapat sariwa, elegante at kaaya-aya. Noong Hunyo 26, 2005, opisyal na binuksan ang unang sangay ng Jayco Donuts and Coffee sa Super Mall, Karawaci sa Tangerang, Indonesia. Ang pagpili sa Tangerang ay hindi aksidente. Ang lungsod na ito na malapit sa kabiserang lungsod ng Jakarta ay mabilis na umunlad at puno ng mga pamilihan, negosyo at urbanisadong pamayanan. Ang pagpasok ng isang bagong cafe concept sa ganitong lugar ay isang stratehikong hakbang. Nagbibigay ito ng exposure sa mga mamimiling bukas sa bago at handang subukan ng bagong lasa at karanasan. Ang mismong espasyo ay kakit-akit bago pa mantikman ng unang donut o kape. Moderno ang disenyo, may malawak na seating area, natural na ilaw at isang ambience na nag-uudyok sa mga bisita na magtagal, mag-usap, mag-relax at mag-enjoy. Ang konsepto ay malinaw, isang bakery at cafe na hindi pangkaraniwan, isang lugar kung saan maaaring magsimula ang araw, magkaroon ng business meeting o simpleng pahingahan pagkatapos ng trabaho. Sa unang buwan pa lamang ng operasyon, napansin ang malaking dami ng tao, hindi lamang mga lokal na mamimili kundi pati ang mga expat at bisitang dayuhan. Ang naturang pagtanggap ay nagpapakita ng malakas na interes sa bago at moderno na handang tangkilikin hindi dahil uso lamang kundi dahil tunay nilang naibigan ang produkto at karanasan. Ang Jayco na pangalan ay hindi random. Ang J ay kumakatawan kay Johnny, ang nagtatag at inspirasyon sa brand. Ang Co naman ay buhat sa salitang company. Bagamat simple ang pinagmulan ng pangalan, ito ay may malalim na kahulugan. Ang isang organisasyon o kumpanya na pinapatakbo hindi lamang para sa tubo kundi para maging bahagi ng kultura ng pagkain at inumin. Hindi ito isang acronym na mahirap intindihin, hindi isang pangalan na madaling tandaan at may personal na ugnayan sa tagapagtatag. Sa madaling salita, ang pangalan ay hindi lamang tatak. Ito ay representasyon ng pananaw ni Johnny Andrian, isang founder na personal na nag-ambag sa identity ng brand. Hindi basta donut ang produkto ng Jayco. Ang kanilang donut ay may kakaibang texture at profile na lasa. Mas magaan, mas malambot at mas balanseng tamis kumpara sa maraming tradisyonal na donut sa merkado. Ang kanilang dough ay niluluto sa isang paraan na nagre-resulta sa mas airy at melt-in-your-mouth na karanasan. Dahil dito, ang produkto ay naging instant na usapan sa mga kumakain ng donut. Ang pinakatanyag sa kanilang linya ng donut ay ang Al Capone na may puting tsokolate at hiniwang California almonds. Ang pangalang ito ay hango sa pangalan ng kilalang gangster na Al Capone, subalit ang produkto ay may sariling karakter.
Ito'y hindi malupit o mabagsik gaya ng persona ng gangster sa kasaysayan. Sa halip, ito'y pinipili dahil ito ay may mas masarap, mayaman at balansing lasa. Ang Al Capone at iba pang donut flavors ay hindi lamang produkto. Ito'y naging bahagi ng pagbuo ng identidad ng Jayco. Ito rin ang kadalasang unang nababanggit ng mga tao kapag sila'y nag-uusap tungkol sa Jayco. Hindi dahil sikat lang, kundi dahil may pambihirang lasa at texture na hindi basta makakalimutan. Bagaman ang donut ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kasikatan ng Jayco, hindi ito sapat upang magtagumpay sa kompetitibong merkado ng pagkain at inumin. Kailangan din tumugma ang iba pang mga aspeto ng produkto. Ang kape ng Jayco ay isa sa maingat na pinag-isipang produkto. Ang beans ay pinipili mula sa iba't ibang rehiyon at iniro-roast para magkaroon ng tamang profile ng lasa, hindi sobra sa acidity, hindi rin matapang ang aftertaste at may sapat na balance para tangkilikin ang iba't ibang uri ng kapeng inuman. Ang layunin ay hindi lamang magbenta ng kape, kundi maghatid ng premium coffee experience na pwedeng ikumpara sa mga boutique coffee brands sa buong mundo. Bukod pa rito, ipinakilala ng Jayco ang J-Cool Frozen Yogurt, isang cold dessert na mabilis din tinangkilik ng mga kabataan at pamilya. Ang J-Cool ay may iba't ibang flavor at toppings na nagbibigay ng mas maraming options sa mga customers, lalo na sa panahon ng tag-init o sa mga oras na nais lang mag-relax at mag-enjoy ng malamig na treats. Matapos ang matagumpay na pagsisimula sa Indonesia, hindi nagtagal ay nagsimulang planuhin ni Johnny Andrea ng paglawak sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Hindi basta expansion ang ginawa, pinag-aralan niya ang bawat market para matiyak na ang produkto at konsepto ng Jayco ay akma sa lokal na panlasa at lifestyle. Ang ganitong strategiya ay naiba sa karaniwan, na kadalasan ay nagbabato lamang ng parehong produkto sa bagong merkado na walang pagsusuri sa kultura o gawin ng mga mamimili. Noong 2012, dumating ang Jayco sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanilang unang sangay sa SM Mega Mall. Ang pagbubukas na ito ay isang makasaysayang hakbang para sa brand. Mula sa unang araw, mahabang pila ang makikita at marami ang sabik na matikman ang kanilang donut at kape. Hindi lamang dahil ito ay bago, kundi dahil naramdaman ng publiko na ang Jayco ay nagdala ng isang kakaibang karanasan na kakaiba sa ibang food chain sa bansa. Ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa Jayco ay bunga ng kombinasyon ng tatlong aspeto. Una, ang kanilang produkto, donut, kape at frozen yogurt, mga balanseng lasa at texture. Hindi ito nakakaumay sa tamis at may kakaibang lambot na kaunti lamang ang ibang donut brand na kayang tumbasan. Ikalawa, ang cafe environment ay nagbibigay daan sa social interaction. Hindi ito ang karaniwang tindahan ng donut na mabilis ang pagbili lang ang layunin. Sa Jayco, maaari kang magtagal, magtrabaho gamit ang laptop o simpleng makipagkwentuhan sa kaibigan. Pangatlo, ang branding ay malinaw at kaakit-akit. Ang paggamit ng simpleng pangalan, malinaw na logo at premium na packaging ay nagbibigay ng identity na madaling tandaan ng publiko. Hindi lamang pagkain ang ibinebenta, isang lifestyle ang ibinibigay ng brand. Bukod sa tatlong pangunahing dahilan, may cultural factor rin na nakatulong. Mahilig ang mga Pilipino sa pagbabahagi ng pagkain kaya ang isang kahon ng Jayco Donuts ay madalas gamitin sa office events, birthday celebrations at casual gatherings. Bagaman masasabing matagumpay ang operasyon ng Jayco, hindi rin nakaligtas ang brand sa mga kontrobersiya. Sa Indonesia, lumabas ang ulat tungkol sa kondisyon ng mga empleyado sa ilang sangay, kasama rito ang mahabang oras ng trabaho at kakulangan sa benepisyo, bagay na nagdulot ng diskusyon tungkol sa etikal na pamamahala ng kumpanya. Hindi ito naging malaking krisis, ngunit nagbigay ito ng leksyon sa brand at sa iba pang mga negosyo sa sektor. Ang maayos na pamamahala sa workforce ay kasing kahalaga ng kalidad ng produkto. Sa merkado naman, may ilang kritisismo tungkol sa presyo ng produkto. Dahil premium ang posisyon ng Jayco, may ilang segment ng mamimili na nagtatanong kung sulit ba ang presyo. Subalit sa kabila nito, patuloy ang mataas na demand sa mga lugar na may mataas na purchasing power. Hanggang sa 2020, ang Jayco ay may higit sa 350 branches sa iba't ibang bansa, kabilang Indonesia, Pilipinas, Singapore, Malaysia at iba pa. Patuloy itong lumalawak at nag-a-adjust sa modernong pangailangan gaya ng online ordering, mobile apps at delivery services. Sa Pilipinas, makikita ang sangay ng Jayco sa mga pangunahing mall at commercial areas at marami ang bumabalik para sa parehong produkto na unang nakilala nila sa Mega Mall noong 2012. Ang brand ay patuloy na nagpapanatili ng premium identity sa pamamagitan ng kalidad ng produkto, komportableng cafe experience at malikhain ngunit consistent na marketing. Ang kanilang produkto hindi nagbabago sa recipe, ngunit ang packaging, seasonal promotions at marketing campaigns ay updated at naka-align sa modernong panlasa ng mamimili. Ang kwento ng Jayco hindi lamang tungkol sa tagumpay sa negosyo,
Ito'y tungkol sa kakayahan ng isang negosyante na makita ang puwang sa merkado, mag-eksperimento at maghatid ng karanasang kakaiba sa mga tao. Ang bawat donut, bawat tasa ng kape at bawat J. Cool frozen yogurt ay patunay ng dedikasyon sa kalidad at serbisyo. Ang brand ay naging bahagi ng social at cultural experience ng mga tao. Hindi lamang pagkain ang ibinebenta kundi karanasan, alaala at pagkakakilanlan. Sa bawat pagbukas ng bagong sangay, may bagong oportunidad na magpapahatid ng karanasan sa mamimili at makabuo ng bagong loyal customer base. Sa paglipas ng panahon, ang Jayco ay patuloy na nagiging bahagi ng lifestyle ng maraming tao sa Asia, lalo na sa Pilipinas. Ang kanilang konsepto na nagmula sa Indonesia ay matagumpay na naiparating sa ibang bansa. At ang brand identity ay nananatiling malinaw, modern at premium. Ang Jayco Donuts and Coffee ay isang halimbawa ng modernong negosyo na nagsimula sa simpleng ideya, ngunit lumago dahil sa malinaw na direksyon, kalidad at pag-unawa sa customer experience. Mula sa unang sangay sa Tangerang, Indonesia noong 2005 hanggang sa pagpasok nito sa Pilipinas noong 2012 at sa mahigit 350 branches sa buong mundo, nananatiling tapat ang brand sa kanilang layunin, maghatid ng premium donuts, kape at frozen yogurt sa paraang kakaiba at memorable. Sa huli, ang kwento ng Jayco ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay kwento ng entrepreneurship, pagbabago at pagkakakilanlan. Ang bawat donut at tasa ng kape ay simbolo ng dedikasyon, pagsusumikap at pananaw na ang simpleng ideya kapag pinanday ng tamang diskarte ay maaaring magbago ng industriya at magkaroon ng permanenteng bakas sa kultura ng pagkain at inumin.